Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverend Father Benigno Beltran, SPD, Associate Priest ng ating shrine. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, Indigenous Sunday. Kaya nagpuri ang mga katutubo naming seminarista na mga kangkanae galing sa Cordillera sa kanilang pamamaraan. Kaya simulan natin ngayon ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo naway sumain niyang lahat. At sumain niyo rin. Ika-20 linggo ng karaniwang panahon, linggo ng mga katutubong Pilipino at araw ng labis na karukhaan. Yung sobrang pagdaralita, inaalaala din natin ngayon. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Ipinadala ka ng Ama dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Namatay ka sa krus at tinuhog ng sibat ang iyong puso
upang ipahayag ang kadakilaan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami at babalik ka sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kadagiti basbasul ti lubong, kasya na kami. Sikamangika kadagiti basbasul ti lubong. Situtugaw iti makanawan ti Ama. Kasyan na kami. Gloria iti Diyos, Gloria iti Diyos, Gloria iti Diyos, Jesucristo tinasanwan, siksikati ako, siksikati kangatwan, ikitin mo yung Espiritu Santo, iti gloria ni Diyos, Ama. Amen. Manalangin tayo.
Manaming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sapagkat napag-unawa kong ako'y tao lamang, ako'y nanalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko may pagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak na may nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya'y higit pa sa kaulusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw, sapagkat ang luningning niya ay walang pagkupas. Nang kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon, titiisin niya ring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Pag-ibig mo ay ipadaman at kami ay aawit ng masaya. Kung umagay, ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami may galak ang aming awit. Yaong naging hirap nami, tumbasan mo ng ginhawa, singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Pag-ibig mo ay ipadaman at kami ay aawit ng masaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. Sa kasunod naming lahi ay gayon mo rin ituring. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami
sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo ay ipadama, at kami ay aawin ng masaya. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, na mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagpatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo magsusulit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mga lunya, huwag kang magnakaw, huwag kang magsinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang mandadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iya'y tinupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pala ang kulang sa iyo. Humayo ka, pagbili mo ang iyong ari-arian, pamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito. Malungkot na umalis, sapagkat siya ay napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, "Kung kayo'y sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila,
hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Nagsalita si Pedro, tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa iyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay, o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. Sa kabilang buhay, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yung mga charismatic, may kantayan sila, I have decided to follow Jesus. Tatawa yung mga kabataan, mga seminarista, pag nagpe-prayer meeting sa may North, taga-Sarat kami. Yung tatay ko, taga-Sarat, Ilocos Norte. Kamag-anak yan ng mga Idralin, Ver, Quevedo. Pero yung mga pamangkin ko, pag kumanta na, I have decided to follow Jesus, nagtatawa sila. Pinagtatawanan naman sila kasi ang sasabihin ng mga pamangkin ko, i-google mo. Google sa Ilocano yun eh. Pero para bago tayo mawala, I have decided to follow Jesus. Maski Ilocano ka, Mabisaya ka, kang kanae, Ibaloy ka, o kung saan-saan ka mga lupalop ng mundo. I have decided to follow Jesus. In the gospel today, the young man decided not to follow Jesus. Kaya mahalaga yung desisyon eh. How do we make decisions? Pangalawang pag-usapan natin, how can we improve our decision-making process? Kasi kung mahina tayong gumawa ng paghuhukom, sabi, nasa huli ang pagsisisi. Nagkamali ka eh. Tiisin mo. Merong libro, How We Decide, ni Jonah Lehrer. Pag-usapan natin. Tinitignan ko yung relo kasi baka mainip naman kayo kung mahaba ang humili. Iksian na lang natin. Una, ang sinasabi dito, hindi computer yung ating utak. Papakita sa screen ngayon, yung brain, yung human brain. Kita ninyo yung sa may noo, yan yung prefrontal cortex. Yan ang computer. Pero konektado yan sa lahat ng areas ng brain. Mahalagang malaman natin ito. Lalo na yung mga nasa ilalim, yung medyo blue, amygdala yan, at saka limbic region. Diyan nanggagaling yung damdamin mo. Kaya yung diwa para sa amin, damdamin, isip, wika, at adhika kasama ang alaala. Ang ibig sabihin, sabi ng brain research, nilalagyan kasi nila yan ng functional magnetic resonance imaging machine. Kikita nila dyan kung nagagalit ka, alam nila, umiilaw. Pag nagpo-focus ka, nagsosolve ka ng algebra, quadratic equation, nakikita din nila kung saan umiilaw yan. Ngayon, pag gumawa ng desisyon, nakikita nila na nagko-connect yung amygdala, limbic region sa prefrontal cortex. Hindi na natin alam yan. Yung connection na yan, unconscious yan, sa ilalim na ng ating kamalayan. Mahalagang malaman sapagkat akala natin, pinag-isipan nating mabuti, iyon pala, ginamit lang natin yung ating prefrontal cortex para magbigay ng dahilan kung bakit yon ang desisyon mo. Our emotions influence our decision making. Yan sinasabi ng how we decide. So yung buong brain is involved. Pero yung dalawa ang pinakamahalaga dyan.
na yung damdamin at isip magkaakibat yan. Hindi natin alam masyado, niloloko natin yung ating sarili na para tayong computer, we think rationally. Sa West pa nga, sa makakanlurang filosofiya, ang tao, rational animal. Hindi tayo rational. Hindi tayo computer. Siguro nag-aaral tayo ng logic, reasoning, deductive at saka inductive. Kadalasan, sabi ng how we design, ginagamit lang natin yan para magbigay ng rationale, ng rationalization. Halimbawa, yung facts na lang, lagi sa psychology kasi, tinatalon niya yung ubas, yung grapes. Pagkatapos, napagod na lang siya, hindi niya maabot. Malis na lang siya, sabi niya, maasim naman yung grapes na yun. Kasi hindi niya nakuha, para hindi masyadong masama ang loob niya, niloloko. Sour grapes ang tawag dyan sa psychology. Ginagawa natin sa buhay natin lagi yan. Nagbibigay na lang tayo ng dahilan sa ating mga desisyon na ginawa natin dahil sa ating damdamin. Halimbawa, yung love at first sight. Hindi totoo yan. May nakita kang magandang babae o magandang lalaki, kung babae ka, babae na lang ano natin. Kita mo, minahal mo kaagad. Matagal mo nang minahal yan. Matagal na yung amygdala mo at saka limbic region at saka nagsasabi na ganitong uri ng babae ang hanapin mo. Siguro maliit ka pa, sinasabihan ka na ng nanay mo eh. Siguro maliit ka pa, naghahanap ka na, sasabihin mo, pag nag-asawa ako, yung kamukhaan ng nanay ko, o kaya kapareho niya ng mga pag-uugali, makahanap ka ng babaeng ganyan, kahit for the first time mo lang siya nakita, umangkop doon sa amygdala mo, mamahalin mo yan. So how do we make better decisions? Kung ganun pala ang uri ng ating pag-iisip. Yun pala ang proseso kung paano tayo gumawa ng desisyon. I have decided to follow Jesus. Kasama ang amygdala at saka limbic region dyan. Kaya pag hindi kasama, sabi ng mga spiritual directors, pag hindi kasama yung buong brain mo, sasabihin mo lang, I have decided to follow Jesus, ikaw yung sinasabihan na these people honor me with their lips, but their hearts are far away from me. Hindi ka talaga nakapag-decide. Panglabas lang yung decision mo. So ang una, para maging maganda naman ang ating decision, wala talagang perfect na decision dahil unconscious kasi yun eh. Hindi natin totally makakontrol. Ang una, sabi sa unang prayer natin, itaguyod mo, Panginoon, ang aming paninindigan na gumawa ng kabutihan. Tiyakin mo, number 1, kung anong paninindigan mo. Dapat nakabase yan sa values mo. Kaya ayusin mo yung pinapahalagahan mo. Kung hindi, magtatanong-tanong ka lang, paano ako makahanap ng buhay na walang hanggan? Tapos sasabihan ka, hindi mamahanap yan kung yung puso mo, yung amygdala mo at saka limbic region nasa kayamanan mo. Pagbili mo mula lahat ng ari-arian mo, bigay mo sa mga hirap, sumunod ka sa akin. You decide to follow me only after you have gotten rid of all the competition. Kasi maistorbo ka dyan eh. The young man decided not to follow kasi malakas ang sabit ng kaniyang amygdala at limbic region doon sa kaniyang kayamanan. Yan din yung mga magnanakaw sa mga malalaking korporasyon, nandadaya, lagi na nating sinasabi, yung nasa gobyerno, nagsisimba yan. Triplicate pa ang baptismal certificate niyan, nabinyagan yan. Pero in their hearts, sa kanilang amygdala at limbic region, they have not really decided to follow Jesus. In reality, in actuality. So yung paninindigan mo, siguraduhin mo.
Ano ba mahalaga sa iyo sa lahat? Para hindi ka magsabi-sabing eternal life, tapos pag sinabihan ka na hindi mo yan mararating, iwanan mo na, hindi mo maiwanan, kasi doon pala, where your treasure is, there your heart is also, sabi ng Panginoon. Pangalawa, introspection. Maglagak ka ng panahon na usisain yung sarili mo. Bakit may magdaan lang dyan na kasama mong seminarista, sumusulak na yung dugo mo? Wala namang ginawa sa iyo yung pobre, mabait naman. Pero pag dumaan, gusto mong patukan eh. Eh baka kamukha yan noong tiyo mo na nang api sa iyo nung maliit ka pa. Kailangan ng introspection, kailangan ng self-knowledge, kailangan sa abot ng iyong makakaya. Hindi natin ma-perfect yan. Alam mo, ano ang pinanggagalingan pag may bugso ng damdamin na minsan natatalo ang prefrontal cortex. Yan yung temporary insanity. Nagdilim ang paningin ko, Father, sabi nung mga nasa Quezon City Jail nung nagmimisa pa ako dyan. Nagdilim ang aking paningin. Napatay ko siya. Wala na yung prefrontal cortex na nagsasabing pag pinatay mo yan, makukulong ka. Nakakalimutan na yun. Ang naghahari yung kanyang galit. Be sure of your values. Paninindigan mo yan. Make stand. Spend time to analyze yourself. Number 3, kailangan mo ng higher order thinking skills. Yan yung tinuturo namin sa mga ALS ngayon. ALS, ha? Yung misang ito patungkol sa mga ALS. Kumusta kayo dyan, mga chong, mga mare? Tuloy lang tayo sa ating online program at ang tinuturo po namin dyan, higher order thinking skills. Mag-isip naman. So ang unang mahalaga na tinuturo namin, may permission sa DepEd dito. Binigyan ang aming NGO ng pera ng DepEd, gawing interactive yung mga lessons ng English, Science, and Math according to the convergence theory of learning na may systems thinking, analytical thinking, design thinking. Ang tindi mo niyan, Chong, pag mayroon kang ganyang pamamaraan ng pag-iisip. Systems thinking, tignan mo muna ang connection niyan. Kasi sabi ni Joy Ayala, ang lahat ng bagay magkaugnay. Hindi mo pwedeng yung isang bagay lang ang pagtuunan mo ng pansin. Tignan mo muna kung anong mga kaakibat niyan, saan nakaugat yan, anong mga ugnayan niyan sa ibang bagay. Systems thinking po yan. Pangalawa, analytical thinking, critical thinking po yan. Suriin mong mabuti, analyze mo ang desisyon mo. Ba't mo ginawa yun? At ang pangatlo, design thinking. Ano bang bago ang dapat kong gawin para itong aking desisyon ay aking matutupad? Minsan gumagawa ng SWOT, huwag na nating pag-usapan yan. Basta kung yung tatlo, matuto kang mag-isip ng ganyan, mas maganda. Hindi naman siguro 100%, pero mas maganda ang mararating mo na desisyon. Systems thinking, analytic thinking, design thinking for creativity and innovation. Para mag-isip ka naman ng bago. Hindi kagaya noong magsasaka, tinuturuan na namin ng paano mag-produce, gumagamit ng drones. Sabi nila, kung ano yung nakagisnan po namin, saan bumukas yung aming mata, doon na rin pipikit. Kaya hindi tayo umuunlad. So yun ang atin pong ipagdasal sa misang ito. Pagdasal natin yung mga katutubo. Mayroon niyan silang values na kailangan nating matutunan, especially for sustainability, yung harmony with Mother Earth, sabi ng Santo Papa. Pagdasal din natin ang mga maralita. 30% ata ng mga Pilipino earn only $1 a day. Ang tindi niyan. Sobrang karalitaan niyan. Kaya ngayon, linggo ng araw ng labis na karukhaan.
Pagdasal din natin, at sana makapractice tayo ng design thinking, ng creativity and innovation para matulungan natin sila. Kaya minsan, pag mayaman ka, huwag mo nang ipamigay mo na yan. Baka kung kani-kanino mo lang ipamigay yan, pagkatapos hindi aayusin ang pagdala niyan. Buti pa, mag-isip ka, mag-design thinking ka. Saan mo ba ilalagay yung pera mo para makapag-aral yung mga ALS, may livelihood program, gagamit ng e-commerce platform. Yun ang ipagdasal po natin yan. Ngayon, para mas marami tayo, yung mga indigenous, magkaroon ng magandang pagdesisyon tungkol sa kanilang kinabukasan. Yung mga sobra ang karalitaan, makagawa din ng magandang mga pamamaraan para malutas yung kanilang karalitaan. At tayong lahat magtutulungan para magpatuloy ang pag-inog ng sansinukob hanggang marating natin ang banal na diwa, the cosmic Christ, hari ng buong sansinukob, ng buong santinakpan, ng buong sandaigdigan, unbroken, everlasting, Christ, Lord and Savior. Magsitayo po tayong lahat, pahayag natin ang ating pananampalataya kung paano tayo nakapagdesisyon na paniwalaan si Jesus. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa karoroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa mga mabubuhay at nangamatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga tayo na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama, pangbigyan tayo ng biyaya na iwaksi ang mga bagay na lumilipas na nakapagpalayo sa atin sa Diyos. Buong kababaang loob tayong manalangin. Ama, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo kami. Gabayan nawa ng simbahan ang bawat mananampalataya tungo kay Jesus, ang salita ng Diyos, na siyang tunay na yaman ng bawat tao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Bigyang pansin at tugunan nawa ng aming mga pinuno ang labis na paghihirap ng mga katutubo at ipagtanggol sila laban sa mga mapang-abuso. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Magtulungan nawa ang bawat mananampalataya laban sa pandemyang dulot ng COVID-19 virus sa pamamagitan ng pagdamay sa mga lubhang nahihirapan dahil sa kawalan ng trabaho, karamdaman at lubos ng pag-aalala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Igalang nawa ng lahat ang kultura ng mga katutubo at iwasan ang anumang nakapipinsala o humahamak sa kanilang mayamang kultura. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang tunay na kayamanan na inaasam ng bawat Kristiyano, si Jesus na Panginoon namin na Diyos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Madinggin mo ang aming panalangin upang makapamuhay kaming matiwasay, gumawa ng mabuting desisyon habang matiyagang naghihintay sa aming pagsapit sa piling mo, kung saan aming matatagpuan ang tunay na kayamanan kasama ni Jesucristong anak mo, aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
damay ka rin. Amay daton tirabaw ti altar na. Ay tuya tinapay na isagot bigen ka. Awan ti dayaw na, awan ti limnos na. Di amay kari amay daton ti padaya. Apag daydayaw bigen ka. Di Diyos ako may kumay. Uy daton bigen kawaten ina. Samay kumatamay ka rin. Amay daton tirabaw ti altar na. Ang palinadara na, ang galit ti kamyaw, ang aking liliwan. Di kang tumawawin, mabising dito'y naga, na ang talenggang tuken ka. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos na mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan ng banal. Manaming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginanap naming pagdiriwa, kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, mga pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang, may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Ama naming banal, dapat kang purihin ang lahat ng nilikha, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa among tinitipon ang iyong sambayan ng Kristiyano upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay upang sambahin ang iyong pangalan. Ama, sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na siyang nag-utos na ipagdiwang namin ang mga misteryong ito. Noong gabing pinagtaksilan siya ng isa sa kanyang mga kaibigan, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinati niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyin natin ang misteryo na ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami inubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming anak. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginugunita namin ang kamatayan ng iyong anak na nagligtas sa amin. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay, pag-akyat sa langit. Samantala ang kanyang muling pagbabalik ay aming pinanabikan. Kaya bilang pasasalamat, nialay namin ngayon sa iyo ang buhay at banal na mga paghahaing ito. Tunghayan mo ang paghahaing ito ng iyong simbahan. Pagmasdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Luubin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kasama ng Ina ng Diyos, mahal na Birheng Maria, kasama ng mga apostol, mga martir, at lahat ng mga banal na inaasahan naming laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawaan ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong sandaigdigan. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo si Onesto, lahat ng mga obispo at pare, at lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyano. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan na ngayon tinipon mo sa iyong mahal na harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian
Ang mga kapatid naming namatay na at lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pagmamahal sa iyo. Umaasa kaming magtatamasa ng iyong kaningningang walang katapusan, na dadampi sa bawat luha ng dalamhati. Sapagkat kapag aming nasilayan ang iyong kagandahan, kami ay magiging katulad mo at sasamba kaming walang humpay sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagtitiwalang manalangin tayo sa ating Ama sa panalangin na itinuro sa atin ni Jesus, Panginoon natin at Diyos. Kami ng kapayapaan na palagian pang sa tulong ng iyong awa. Lagi kaming maligtas sa kasalanan, malayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa inyong mga kapatid. Peace be with you. Peace be with you. Ito, katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, tagapagligtas ng mundo. Ang sumunod sa Kanya ay hindi maglalakad sa kadiliman, mapapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyakap kita na parang narito ka sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hahayaang ako'y mawalay sa iyo. Amen.
Wala pa sa kalahati ng Oktubre, marami nang nagtatanong sa office, paano yung pamisa nila sa patay? May mga sobre po doon, ihuhulog ninyo dito sa violet na kahon, yung pamisa sa patay para sa November 2. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawan at dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at magmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Taguid mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay at ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ng pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ikmisang galang sa karandaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtam nila ang kabutiang kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ang kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumagos sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, Diyos magpagsawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at pagyadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Saints Arnold Johnson and Joseph Perana Dimitz. Ipanalangin ninyo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumenyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng Diyos ng katatagan ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.
Sa mga